sa atin mga solid HTV positive listeners natin dito sa podcast na kung saan at papaano nangyari yun. Kasi hanggang ngayon daw ay hindi pa rin niya hindi pa rin daw niya nasusolusyonan or hindi pa niya natutultukan kung anong klaseng misteryo yun. Na kumbaga hanggang ngayon nga kapag nag-iisa nga daw siya, sabi niya sa dulo ng kanyang kwento na hindi ko na binasa, napapaisip siya kung paano talaga nangyari. Pero sa nakikita ko, hindi mo naman masasabi talaga na humiwalay kung ano yung humiwalay sa katawan mo na kaluluwa. Hindi kayo nag-sleepwalk ka tapos sabay parang binangungot ka na rin. Tapos, paano po ba yun? Kahit ako, guys, sabi ko sa inyo, hindi naman ako magmamagaling na magsalita ng kung ano-ano tungkol sa mga supernatural or paranormal dahil minsan ang mga sinishare ko po dito, lalo na yung mga kaalaman na naibahagi din sa akin ay galing naman talaga sa isang paranormal society at ito ay galing sa isang Facebook group at minsan meron din sila sa Reddit na mabasa ko yung convo nila doon at syempre kailangan nating paniwalaan yung mga may expertise kumbaga pero mas mainam kung mas maalam ka talaga i-comment mo yan o kaya i-email mo sa amin sa sindaxstories2008@gmail.com na malaman din namin kung sino ka na nakikinig sa amin ng solid dito po sa HTV Podcast. Okay, puntahan natin si Kiray. Alam ko itong nangyayari kay Kiray bukod doon sa hiwalay muna natin yung talagang nangyari na parang nag-sleepwalk akala niya parang yung totoo nangyari. So, legit na si Kiray meron siya tinatawag na necrophobia, diba? Ito kasi pag sinabi ito yung phobia daw po na kinapapalooban ng fear of dead things o kaya kahit anumang mga bagay na associated sa death. For example, ito nga yung coffins, graveyards, pwede rin syempre yung mga tombstones, yung mga nicho, lahat. Necrophobia, takot sa patay. Ganyan bulaklak na pampatay. Kapag nakakakita sila ng ganyan, natatakot na sila. What more pa kaya, yung syempre sisilip ka talaga. Kasi minsan, ito kung titignan lang din natin at isasaygo natin yung ibang mga pangyayari katulad nito kay Kiray, sabihin na lamang natin na hindi niya fault na magkaroon ng ganong klaseng phobia. Maaari na meron din talaga mga tao kasi na sinasabi natin na parang sa brighter side tayo na maaaring ayaw nilang tignan ang mga kaanak, kaibigan o kahit sino mang malapit sa puso nila na nasa loob ng ataol dahil parang ayaw nila na ma-bypass o kaya ma-corrupt yung image nila nung sila ay nabubuhay. Diba? Kung naiintindihan nyo ba guys yung sinasabi ng inyong lingkod? Yung bang parang ito na yung last memory niya na buhay. Kumbaga, ngayon ayaw ko siyang tingnan na nakahiga dyan kasi baka mamaya yan na yung lagi kong may isip kapag nababagit yung name niya o kaya maaalala ko siya. May mga ganong klaseng tao. I don't know kung ganito rin si Kiray pero one thing's for sure, siya ay may necrophobia. Ayaw niya ng makakita o kaya takot siya sa mga dead things or anything na associated nga sa death, sabi natin. Diba? Hindi natin masisisi. Kaya paano na lang kung halimbawa, ano ba yung pwede nilang gawin sa mga ganitong klaseng mga, alam mo yun, mga tao na takot o kaya sabi na lamang natin na talagang hindi mo mapipilit. Maaari siguro na sumama ka lang doon, huwag ka na lang titingin o kaya kahit malang sisilip sa itsura ng ataul niya, mga ganyan o kaya naman mag-prepare ka na lang ng eulogy para doon sa tao kung lalo na kung close naman sa puso mo para at least kumbaga kahit hindi mo siya tinignan at least nagbigay ka naman kahit paano diba ng kahit konting speech na magsasabi ng inyong pinagsamahan at ano yung mga natutunan mo ano yung mga nai-impart kumbaga sa'yo ng taong ito nung siya ay nabubuhay. Maaaring gano'n na lang yung maging ambag mo kung ayaw mo talagang tignan. Diba? Kasi mahirap talaga maniwala na lang tayo sa hindi guys. Minsan may mga gano'n na mga multo na minsan hindi mo kasi tinignan hindi mo tinignan kaya hindi mo man lang sinilip at sa pinakauling sandali. Katulad din ito yung isang kwento kanyang matatandaan dito po sa ating podcast na parang namatay yung
listeners natin dito sa podcast at yung mga podcast listeners natin na palagi pong nagpo-purchase ng kape ni Roland Trinidad sa ating HTV merch sa Shopee. Meron po tayo dyan, syempre pampagising, double choco, yung paborito natin na butterscotch, macadamia at ang dami pa pong flavor dyan guys. May dark choco na rin po tayo kaya check nyo na lang. Opo, kape ito kape. Kape ni Roland Trinidad, yan po paborito po natin. At hindi lamang po yan dahil ang kape ni Roland Trinidad ay meron na pong steep version, steep coffee. Para naman po siya sa mga, alam mo yun, gusto ng easy to prepare, ganun lang, and then mapapad lang, and then higupin na rin afterwards. Ito po steep coffee ay parang kape na to, kape din po na nasa teapot. So parang mas madali ninyong ma-prepare at mainom ninyo agad yung kape. Ano man ang inyong ginagawa o ano man ang inyong pinagpupuyatan. Kaya puntahan mo na, pati na rin meron na rin po tayong kape na Roland Trinidad corn coffee. So ang daming variant yan guys, marami po tayong flavors na available. Puntahan mo na, i-check out mo na ang Shopee natin, HTV merch. At kung bet mo naman yung mga t-shirts natin, marami din po tayong stock dyan. Kaya i-check out mo na bago ma-check out ng iba. Maraming salamat. Ako po muli si Red hanggang sa susunod po nating kwentuhan. Dito po sa ating segment, tuloy-tuloy na ang mga mabuhaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. Tuloy-tuloy na ba ito ba? HTV. Positive. Love you guys. Mga kwento ng kababalaghan, lagim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Mga lihim ni Lola. Sa atas eh. Wala. Saan mga lihim? Anting-anting ni Lolo. Kumusta po, Sir Jupiter? Ako po si Natalie. 25 years old na po ako ngayon at nakatira po kami sa Batangas. Ang kwento ko po ay tungkol sa ulo po na may anting-anting na magnet. Bata pa lang po ako ay lagi kong nakikita si Lola Beat na may nakataling magnet sa kanyang bewang. Tinatanong ko siya noon kung para sa kanya at ang sagot niya lang ay anting-anting daw na yun para hindi siya lapitan ng mga engkanto. Hindi ko pa yun naintindihan noon kasi 6 years old pa lang ako. Akala ko ay kinikwentuhan lang ako. Lagi kasi naming banding noon habang kumakain at inihaw ng is ay magkwentuhan. Madalas dyan ikwento ay tungkol sa mga diwata at engkanto. Tuwang-tuwa ako sa kanya kaya lagi akong nakikinig sa mga kwento niya. Pero nung namatay ang lolo ko, doon ko palang tinanong si Lola kung bakit namatay si Lolo Beat. Akala ko talaga ay kwento lang ni Lolo ang lahat sa akin. Pero hindi pala. Totoo pala ang lahat ng yun. Si Mama mismo ang nagsabi sa akin noong ako'y nagkaisip na. "16 years old ako nang mamatay si Lolo Beat. Akala ko ay nalunod lang siya sa ilog dahil doon namin natagpuan ang kanyang katawan. May ilog po sa lugar namin. Sa tabing ilog, madalas makipag-inuman ang lolo ko. Habang nagiinom kasi sila ay sinasabayan nila ng pamiminuwit ng isda. Marami pa pong isda noon sa ilog namin. Malinis ang ilog at pwede talagang kainin ang mga isda. Kapag nakabingwit sila ay doon din nila niluluto sa tabing ilog para may pampulutan na sila. Ang sarap
na si Lola sa Engkanto. Dahil sa pangungulit daw ng engkanto sa lolo ko, nagpunta si Lolo Pete sa isang albularyo para humingi ng pangontra para hindi na makalapit sa kanya ang babaeng engkanto. Binigyan daw siya ng albularyo ng magnet. Bilin pa ng albularyo, dapat ang magnet na yun ay hindi mahihimatay sa kanyang katawan. Mula daw noon ay hindi naman nagpakita ang engkanto sa kanya. Pero isang beses, ang managinipan daw ito ni Lolo. Sinabihan daw siya na pagdating ng araw ay kukunin siya nito. Hindi daw yung pinansin ng lolo ko kasi akala niya ay panaginip lang. Hanggang sa pinakasalan niya ang lola ko at nagkaroon nga sila ng mga anak. Ikinuwento raw ni Lolo Pete kay Lola ang lahat ng karanasan niya sa engkanto yun. Pero dahil na hindi naman nakita ni Lola ang engkanto, nakinig lang siya sa mga kwento ni Lolo. Pero hindi niya yun pinaniwalaan. Isang araw may pumunta raw sa bahay ni na Lola. Sabi raw nito ay puntahan ni Lola ang lolo ko doon sa may ilog dahil nalunod daw. Dali-dali nagpunta ang lola ko sa ilog. Nang malaman niyo ni Mama, sumunod din siya. Ang mama ko po, Sir Jupiter, ay ipinanganak na bukas ang third eye. Pagdating daw niya sa ilog, marami ng usisero doon. Nakipagsiksikan pa raw siya para lang malapitan sina lolo at lola. Kitang-kita raw niya na panay ang yugyug ng lola ko sa isang kahoy. Ginigising daw yun ni Lola habang sinisigaw ang pangalan ni Lolo Pete. Di raw alam ni Mama kung bakit nagkakaganoon ang lola ko, bakit daw niya iniiyakan yung kahoy na yun. Putol na katawan daw po yun ng kahoy na parang inanod lang sa ilog. Nahimasmasan daw ang mama ko sa pagkatitig ng kalabitin siya ng katabi niya na kapitbahay namin. Sinabihan daw siya na nalunod ang papa mo. Inagilap daw niya ng tingin kung nasaan si Lolo. Nakita raw niya itong naglalakad sa tubig papunta doon sa bangka na medyo nasa gitna ng ilog. May kasama raw ang lolo ko na isang babaeng nakaputing damit. Takang-taka raw siya kung bakit sumama si Lolo sa babaeng yun. Nang tingnan daw ulit ni Mama si Lola, nakita na niyang katawan na ni Lolo ang iniiyakan nito. Pero alam daw ni Mama na dinadaya na lang ang kanilang paningin. Alam niyang hindi si Lolo yun dahil sumama na si Lolo sa babaeng nakaputi. Nagkwento pa sa akin ang mama ko noong bata pa raw siya. Palagi siyang may nakikitang magandang babae na nasa bakuran ng bahay nila noon. Nasa puno raw ito at parang nagmamatsyag lang sa kanila. Hindi naman daw lumalapit, basta nakatingin lang. Hindi naman daw natatakot ang mama ko kasi hindi raw nakakatakot ang itsura ng babae. Talagang maganda raw po ito. Mahaba ang buhok at laging nakasuot ng puting damit na mahaba. Hindi na raw makita ang paa sa haba ng damit. Nakasayad na raw sa lupa ang damit ng babae. Nagtataka pa siya na minsan nagpupunta raw ang babae kahit malakas ang ulan. Maputik daw ang bakuran nila noon dahil sa laging basa ang lupa. Pero nagtataka siya kung bakit hindi nadudumihan ng putik ang kulay puting damit ng babae.
napansin na ng mama ko na parang siya lang ang nakakakita sa babaeng yun. Pero ang babae raw ay iisa lang ang palaging tinitingnan. Laging kay Lolo biglang nakatingin, tapos ngumingiti pa raw ito. Dahil sa madalas niyang makita ang babae, sinabi na raw ito ni Mama kay Lolo. Gulat na gulat daw ang lolo ko nang banggitin yun ni Mama sa kanya. Ang sabi naman daw ni Lolo sa kanya, kahit ano ang sabihin ng babae, huwag niyang pakinggan. Huwag ding lalapit kapag tinawag siya. Huwag ding kakausapin. Dahil nagtataka raw ang mama ko, tinanong niya si Lolo kung bakit. Ang sagot daw ni Lolo, kumukuha daw yun ng mga bata. Dahil sa takot ng mama ko, iniwasan na ni mama na tumingin sa gawin yun ng bakuran nila, kung saan lagi niyang nakikita ang babae. Isang beses pa raw, nang inutusan daw si mama ng lola ko na sunduin na si Lolo sa inuman doon sa may ilog, nakita na naman daw ni mama ang babaeng nakaputi. Sa pwesto raw ito na hindi gaanong napapansin. Nakaupo sa malapad na bato at medyo nakatago sa may kataasan na damo. Pagdating daw ng mama ko sa may ilog bago niya tawagin si Lolo, napalingon daw siya sa babae dahil pakiramdam daw niya ay may nagmamasid mula doon. Kaya nung tiningnan niya at nakita nga ang babae, dali-dali daw niyang pinuntahan si Lolo at binulungan na umuwi na ito dahil nandoon daw ang babaeng nangunguha ng bata. Bigla raw natigilan ng lolo ko at nagpaalam na sa mga kaibigan niya na uuwi na raw siya. Sa di malamang dahilan, nagmadali raw silang dalawa na maglakad pa uwi ng bahay. Nagtataka pa raw ang mama ko noon kung bakit hindi nakikita ni Lolo ang babae. Pero naniniwala raw ito sa kanya tuwing sinasabi niyang nasa malapit ang babae. Nakikita daw ni mama ang takot sa mukha ni Lolo na hindi niya alam kung bakit siya natatakot, ngayong hindi naman daw nakakatakot ang itsura ng babaeng yun. Dahil sa kalokohan ng mama ko, minsan ay ginagawa na lang niyang kalokohan ang nakikitang babae. Kahit wala naman sa lugar ay sinasabi niya nandoon para umuwi na agad si Lolo sa bahay. Sinabi sa akin ng mama ko noong malaki na siya, saka na ikwento ni Lolo sa kanya ang tungkol sa engkantong yun. Pero nung pumapasok na raw si mama sa eskwela, hindi na niya nakikita ang babaeng nakaputi. Hindi daw niya alam kung bakit. Kaya naisip niya na baka iniwan na talaga nito ang lolo ko. Nabaon na sa limot ang lahat hanggang sa araw na nalunod na ang lolo ko sa ilog. Doon niya lang ulit nakita ang babae na sinundo na si Lolo. Hindi rin alam ni mama kung paano namatay ang lolo ko, gayong sanay itong lumangoy. Hindi naman ito lasing, sabi ng mga kasamahan niya, dahil hindi pa sila nagsisimulang mag-inom ng oras na yun. Naisip tuloy namin na baka yun na ang sinasabi ng babae na panahon kung kailan niya susunduin si Lolo. Naisip ko rin na hindi kaya yung babaeng engkanto ang naglunod kay Lolo para makuha na niya ito. Gayunpaman, ang mga nangyari ay hindi na may babalik pa. Hindi na namin naisalba si Lolo kahit itinakbo pa sa ospital.
nakita niya sa ilog nung nalunod si Lolo. Natulala raw siya noon at hindi alam ang gagawin. Hindi na rin niya naisip na baka nga pwede pang isalba si Lolo kung naghanap kami ng albularyo para bawiin siya. Sa ngayon po, ang mga alaalang yun ng Lolo ko ay hindi namin malilimutan. Sana kung saan man tinla ng babae yun ng Lolo ko, naway masaya si Lolo sa piling niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at marami pong salamat sa inyong pagbabasa. Mahika ni Lolo. Puro lolo naman. Ayan. Okay din. Magandang araw po sa Hanggang matapos yung isang episode live na natin. Ako si Kyle, taga Negros Occidental po kami. 4 po kaming magkakapatid. Tubig. At dahil Diyan, po ang tubig. ng karanasan na kababalaghan. Meron po kaming lahi na pagiging witch doctor sa mother side. Ang lolo ko po na si Lolo Juan ay marunong manggamot o manakit. Sa madaling salita po, kaya niyang manggamot Ang dami na. at kaya niya ring mangkulam. Nakatira po sila noon sa isang liblib na lugar sa probinsya. Ano yun? Nakapunta Yun ba yun? na raw ako noon Yun na yung tulay na. noong 2 at 6 years old pa lang ako, Layo sabi naman. ni Mama. Oo nga. Malayo pa pala yun. Layo na natin eh. Noong bata pa raw po ang mama ko, mga Ako. 7 years old daw po siya. ganyan Meron yun po eh. silang puno ng saging sa bakuran. Nang mamunga raw po ang punong yun Hindi. at nahinog, may kumuha raw ng mga saging nila. Nakita ng nanay ko nang pinuntahan ni Lolo Juan ng mga kapitbahay at tinanong kung kinuha ba nila ang bunga ng saging. Bundok yun. Nung nakauwi na raw si Lolo sa bahay, gumawa raw po siya ng ritual. Ilang oras daw ang lumipas, may isang pamilya ang pumunta sa kanila para magpagamot dahil lumaki raw ang tiyan nila. Inamin daw ng pamilyang ito na sila ang kumuha ng saging nang walang paalam. Pinagsabihan daw po sila ng lolo ko na huwag magnakaw sa susunod. Magpaalam daw kung gusto nilang kumain ng saging. Mabait naman po ang aking lolo kaya pinatawad niya ang pamilyang yun at pinagaling sila. Ilang taon ang lumipas, mga 11 years old na po ang mama ko at isang araw nakita niyang duguan si Lolo Juan nang umuwi ng bahay. Hindi umiimik si Lolo nang pumasok sa bahay. Sinundan lang daw po siya ni Mama ng tingin. Nakita ni Mama na may kinuha si Lolo na maliit na librong kulay itim. Binuklat daw yun ni Lolo at binigkas ang nakasulat doon. Ano yung bypass dito? Hindi raw naintindihan ni Pablo. Mama ang sinabi ng Lolo ko dahil ibang lengguwahe. Latin daw po. Hindi pwede kabagan? Oo, saan yun? Pagkatapos noon ay Baka. kinain ng Lolo ko Dito na ang ba? isang pahina Opo. ng libro. Nasa kabagan na tayo. Gulat daw po ang mama ko nang Di ba makita kabagan na to? gumaling ang Oo. lolo ko Pati na tinadaanan pagkatapos yung na bypass. gawin yun. Hindi ko alam. Yun o. Nang matapos na sa ginagawa ng aking lolo sa araw ito, nagkwento. Tinamaan daw po siya ng bala ng shotgun sa bandang liig. Nagtataka raw po sila mama noon kung sino ang gagawa ng ganun sa lolo ko. Hindi naman daw po kasi sa palakwento. Naisip daw nila na imposibleng makainggitan ng lolo ko dahil wala naman pong dapat kainggitan sa kanya. Hindi po sila mayaman o may kaya.
Nakatira lang daw po sila noon sa isang barong-barong. Ang itsura po ng lolo ko ay pandak. Pango ang ilong. Kulay kayumanggi at kulot ang buhok. Lagi raw po siyang nakayapak kahit saan magpunta. Ang sabi pa ng mama ko, may lahi daw pong negritos ang lolo ko. Kaya imposible nang makainggitan siya ng mga tao. Tuwing bumibisita po si Lolo sa bahay namin, lagi ko pong nakikita ang collarbone niya. Tinahawakan ko rin po ito kasi tuwang-tuwa ako. Tinanong ko rin po si Lolo kung bakit siya natamaan ng bala ng shotgun noon. Ang sabi po niya na pagkamalan po siyang may atraso, kaya raw po siya binaril. Ito yung green na best oh. Nang dahil sa mga kwento ng nanay ko tungkol Kanina kay pa Lolo, wala yan, minsan bumibisita si Lolo sa bahay, itinanong ko sa kanya kung paano gumamit ng lumay o gayuma sa Tagalog. Sabi po niya sa akin, ang paglumay niya raw po ay galing sa pagbulong. Binibigkas niya raw po ang salita sa babae. Natutunan ko po pero hindi ko naman ginamit. Bukod kasi sa napagalitan ako ng mama ko, natatakot din ako sa pwedeng balik nito sa akin. Ito pong susunod kong kwento ay tungkol naman kay Lola Marie, ang asawa ni Lolo Juan. Galing po siya sa mayamang angkan namin. Half Spanish at half Chinese po si Lola. Noong sumama si Lola kay Lolo ay itinakwil daw po siya ng pamilya niya. Kaya pinagtataka ko kung paano ang magandang si Lola Marie ay umibig sa katulad ni Lola. Mabait Sabi naman mo po talaga puti si yung Lolo. lola niya. Puno lang talaga siya ng Spanish, mga Chinese. kababalaghan. Palagay ko po ay may iniwan siya sa amin na dasal bago siya Noong namatay si Lola, may kinasamang bagong babae ang lolo ko. Grade 6 po ako noon nang pumunta kami ng magulang ko para bisitahin ang mga kamag-anakan namin sa probinsya. Nakita ko po yung bagong lola ko at nagulat ako na ang bata pa po niya. Siguro mga nasa mahigit 20 anyos lang ang kanyang edad. Meron na din po akong bagong tita na 2 years old. Isa na naman sa pinagtatakhan ko kung paano napaibig ng lolo ko ang bago kong lola. Namatay ba yung lola niyang una? Ano yun? Hindi ka na... Isa sa mga kwento din po ni Lolo Juan sa akin ay noong bumisita sila ni Mang Fred sa kabilang baryo dahil may kaibigan daw po sila doon. Medyo malayo po ito sa lugar nila. Yes, taraw po noon kaya maraming tao. Pangawat. Nung kainan na raw po ay naghain daw ng hipon ang may-ari ng bahay. Napaisip daw po si Lolo kung paano nagkaroon ng hipon sa gitna ng lumat sa Negros. Kaya di na raw po siya kumain at binulungan din niya si Mang Fred na huwag din kumain. Maya-maya nakita raw po nila na sarap yung ibang mga kasama nila sa pagkain ng hipon. Habang sarap na sarap ay parang ayaw na daw nilang tumigil sa pagkain. Nang napansin ng mga taga-doon na hindi raw kumakain ng hipon sina Lolo at Mang Fred, bigla raw nagbago anyo ang mga ito. Tama ba? Naging aswang daw po ang mga taong yun. Dali-dali raw po silang tumakbo. Nung medyo malayo na sila, akala nila ay wala na po yung mga aswang. Pero hindi raw po nila alam na mayroong isang aswang na hindi sila tinantanan. Bigla
bigla na lang daw may mabilis na sumunggab sa kanila. Nakagat daw si Mang Fred sa likod. Dali-dali namang kinuha ni Lolo ang itim niyang libro at binasalang nakasulat doon. Hinampas-hampas daw po ni Lolo ang lupa gamit ang napulot niyang sanga ng kahoy. Katakot daw po ang aswang at tumakbo itong pabalik sa pinanggalingan. Nakauwi raw po nang ligtas silang dalawa. Ginamot pa raw ni Lolo si Mang Fred bago sila makauwi. Huling kwento ko na po ito tungkol sa Lolo ko. May sakit na po siya nito. Nagulat po kami lahat nang bigla nilang may pumasok na paniki sa bahay namin. Hindi naman po mapuno ang lugar namin kaya imposibleng may maligaw na paniki. Natakot kami doon sa paniki kaya pinagkahampas po namin ng walis tingting para umalis na. Nang mapalis po namin ang paniki may dumating naman na maliit na pusa. Nakapagtataka po kasi may alaga po kami aso. At takot na takot po siya sa kuting. Alam tigil ang pagtahol niya na nahahaluan na ng pag-alulong. Kinilabutan po kami kaya inalabas na lang po namin ng bahay yung kuting. Maya-maya ay may natanggap na balita si Mama galing sa mga kapatid niya nasa probinsya. Malubha na raw ang sakit ni Lolo. Dali-daling nagpaalam si Mama sa trabaho niya. Ang kilala niya. Nung nakabalik na po si Mama, sabi niya po sa amin na matay na raw po si Lolo. Di rin po kami gaanong magkalapit ng loob ni Lolo pero sa puso ko, mahal na mahal po namin siya. Saan ang bypass nito mo? Nitong nakaraang taon po may sinabi ako kay Mama. Sabi ko sa kanya, noong 12 years old ako nang pumunta kami kina Lolo, Tumawin eh. natatakot po ako sa bago nitong asawa. Ano meron? Pati Meron? sa anak nila. Parang ang sama nilang tumingin. Sabi ko pa baka sa kanila iniwan ni Lolo ang pamanang itim na may. Sabi naman po ni Mama, hindi raw. Kay Mama raw po balak na iwan ni Lolo ang karunungan niyang itim para hindi na gamitin ng iba. Ang tanong ko lang po, Sir Jupiter, paano po kapag ipinamana sa isang tao ang ganoong kaalaman pero hindi naman po ginamit? Saan po kaya mapupunta ang kaluluwa ng taong yun kapag namatay na? Kung nasaan man po si Lolo ngayon, sana mapayapa na po siya. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Marami pong salamat sa pagbasa nito. More blessings po sa inyong channel. Diba? At ngayon, ito naman ang ating Tignan mo yung bypass dyan, paboritong shoutout portion. Shoutout kay Aki Zen, Bobby Ong Sueco, Sherlyn Moriza, Christine Handingin, Audrey Marie, Shirley Carillo, Ja Barakiel, Rose Day Zalun, Rosie Di Mesa at Q Starks. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Mia Moore at Easy Math with Coach Mike sa kwentong Pamana ni Lolo Felix. Sabi ni Mia Moore, I'm from Abu Dhabi, silent listener din. Ito po ang paggana ko kapag mag-work at lagi ko pong inaabangan ang mga kwento po ninyo. God bless, Team Sikyo Bangungon. Sabi naman ni Easy Math with Coach Mike, salamat sender sa pag-share ng paranormal story mo. Yes, sa tingin ko din, nag-aantay lang si Lolo Felix
Felix na may masalinan ng kakayahan niya bago siya mamatay. Oo nga, mahirap na yung abilidad na yan. Alam mo nga, pero wala ka namang magawa o pigilan, di ba? Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na linggo, huwag pong kalimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section at shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat. Angie's List is now Angie, and we've heard a lot of theories about why. I thought it was an eco movie. Fewer words, less paper. It was so you could say it faster. No, it's to be more iconic. Must be a tech thing. But those aren't quite right. It's because now you can compare upfront prices, book a service instantly, and even get your project handled from start to finish. Sounds easy. It is, and it makes us so much more than just a list. Get started at Angie.com. That's ANGI, or download the app today. Angie is your home for everything home. They've made it easier than ever to connect with skilled professionals to get all your home projects done well. If you own a home, you know how much work it can take, whether it's everyday maintenance and repairs or making dream projects a reality. It can be hard just to know where to start. But now, all you need to do is Angie it and find a skilled local pro who will deliver the quality and expertise that you need. Angie has over 20 years of home service experience, and they've combined it with new tools to simplify the whole process. Bring them your project online or with the Angie app. Answer a few questions, and Angie can handle the rest, from start to finish, or help you compare quotes from multiple pros and connect instantly. Which means you can take care of just about any home project in just a few steps. Because when it comes to getting the most out of your own home, you can do this when you Angie it. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com. Hello, I'm Blair Bathory, and this is the Something Scary podcast. Thank you so much for being here, whether this is your first time or you're one of the brave souls who join us every week. So often we escape to the water for a calming vacation or cleansing experience, but deep beneath the water's surface lurks a world that is less known to scientists than outer space. A world looming with deadly creatures and angry entities that are trapped forever in a watery abyss. So beware where you dip your toes, because you may never come out alive. First, a haunting past, followed by the ocean's revenge. Finally, in our last story, a deadly calling. Before we get to our stories, I wanted to ask if you would... Mga kwento ng kababalaghan, lagim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Yan din ba yun? Diba? Ang pangalan ko ay Ino. Si Red yan. Hindi? Isang pangyayari sa buhay Kanina ng si Jupiter. mag-anak ang nagpabago sa lahat. 11 taong gulang pala mga ako noon at halos 8 taon na ang nakalilipas, pero maliwanag pa rin sa aking isipan ang mga naganap. Madalas, sabay kaming umuwi ng aking kababatang kapatid matapos ang klase sa eskwela. Mas nauunang matapos ang klase niya at hihintayin niya ako sa waiting shed na dumating at sabay na kaming uuwi. Silipin mo kung kailan lalabas yung bypass. Walking distance lamang ang layo ng paaralan sa bahay namin kaya nilalakad lamang namin ito. Ayun yung mag-ano. Close. Umalapit kami sa isang Wala pa naman. ng nakababatang kapatid ko na si Kirby. Isang araw nga matapos ang klase ay dumiretso ako sa waiting shed. Pero laking pagtataka ko dahil hindi ko makita ang kapatid ko doon. Agad akong pumunta sa guard at nagtanong kung napansin ba niya ang kapatid ko. Nasisigurado ko naman na pamilyar siya sa kapatid ko dahil madalas ay nandoon lamang siya. Pero sandaling nag-isip ang security guard.
Maya-maya, naaalala niyang may sumundo raw sa kapatid ko. Isang lalaki daw iyon at mukhang kilala siya ng aking kapatid dahil agad naman daw siyang sumama at walang pag-aalinlangan. Inisip ko na lamang na dumiretso na siguro sa pag-uwi si Turby, kaya umuwi na rin ako. Ilang minuto ang lumipas at narating ko rin ang bahay namin. Naroon si nanay at napatanong na rin ako sa kanya agad kung naroroon na ba si Turby. Subalit, nagulat na lamang ako sa isinagot ng aking nanay. Hindi pa raw umuuwi ang nakababata kong kapatid. Nagtaka tuloy ako at sinabi ko kay nanay na nauna na siyang umalis sa school. Sinabi ko rin sa kanya na nakitang umalis si Turby at meron daw siyang kasamang isang lalaki base sa isinumbong ng guard. Medyo nag-alala si nanay sa sinabi kong iyon o kaya't pumunta si nanay sa school at iniwan ako sandali sa bahay. Medyo matagal din siyang nawala. Pagbalik nga niya, tinanong niya ako kung nandun na ba talaga si Turby. Sa kasamaang palad ay wala pa rin siya doon. Sumapit ang gabi at dumating na rin si tatay galing sa trabaho. Wala pa rin ang aking kapatid at mukha yatang hindi na siya makakauwi. Dumiretso sila sa police station pero hindi pa palang pwedeng i-declare na nawawala ang isang tao ng ganoon kabilis. Lumapit na lamang sila kina kapitan at doon na humingi ng tulong. Lumipas ang ilang araw, ilang linggo, buwan hanggang sa ilang taon. Hindi na muling nakauwi si Turby. Hindi lang pala ang kapatid ko ang nawala sa panahong iyon. May 4 pa palang bata bukod sa kapatid ko ang misteryosong nawala. Hindi naman din huminto ang aking mga magulang sa paghahanap sa kanya. Umaasa pa rin naman kasi kami na makabuhay pa ang kapatid ko. Lumipas ang ilang panahon at high school na ako nang may sumunod na kakaibang pangyayari. Isang ligaw na aso ang sumunod sa akin pauwi ng bahay. Natakot pa nga ako na baka habulin ako noon, pero parang may kakaiba sa aso. Huminto iyon sa labas ng bahay namin at umupo na parang may hinihintay. Nakita iyon ni tatay at nagustuhan nila ang aso. Kung kaya, inampun na namin ng tuluyan ang aso. Mabait at masasabi ko matalino yung aso niya. Ano yan? Scotch tape lang yan eh. Paano lang din buo yan? Malaki nga rin ang naitulong nito sa amin. Parang nabawasan na pauhulila namin sa nakababatang kapatid ko. Tuwing igagala ko siya ay hihinto siya sa tapat ng isang bahay. Ilang tipa ang naayo mula sa dating eskwelahan ko. Bahay iyon ng isang mayamang doktor na madalas magbigay ng mga candy at tsokolate sa mga bata. Isang araw ay muli ito umupo sa harap ng gate ng doktor. Kahit anong tawag ko sa kanya ay ayaw niyang umalis doon. Hanggang sa maya-maya pa ay biglang bumukas ang gate. Lumabas ang doktor na nakatira sa bahay na iyon at inangilan siya ng aso namin. Humingi ako ng pasensya sa doktor sa ginawang pag-angil ng aso dahil mukhang natakot ang doktor dito. Matapos yun ay inanyayahan niya ako na pumasok sa loob ng bahay nila at may ibibigay daw siyang tsokolate pero tinanggihan ko. Dali-daling tumakbo palayo ang aso at agad ko namang sinundan. Hindi na tuloy ako nakapagpaalam ng maayos sa doktor. Makalipas nga ang ilang linggo ay may dumating na sulat sa amin. Inilabutan naman ako sa laman nito, lalong-lalo na nang makita ko na wala itong return address. Ayon sa laman ng sulat, Ginoo at Ginang, kumusta? Hindi niyo siguro ako kilala. Tinundo ko ang anak ninyo noong araw na nawala siya. Sinabi ko pupunta kami sa bahay namin para kumain ng chocolate at agad naman siyang sumama. Iniwan ko muna siya sa labas ng hardin. Napaka-inosente ng anak niyo habang pinagmamasdan ko siyang pumipitas ng bulaklak.
Pagdating sa may kusina ay nagubad ako at tinawag ko siya. Ayoko mamantsahan ang damit ko ng dugo at mahirap tanggalin kasi yun. Nagtago ako sa likod ng pinto ng kusina at hinintay na makapasok siya. Pagkapasok niya ay agad kong sinara ang pinto. Takot na takot ang anak niyo, hindi niyo ba alam? At sinabi ko susumbong araw niya ako sa inyo. Nagsimula na siyang magsisisigaw at agad kong hinampas ng tubo ang ulo niya at otomatikong nawalan siya ng malay. Sariwang-sariwa ang dugong dumaloy sa sugat niya sa ulo at inumpisan kong dilaan. Napakasarap ng lasa nun. At hindi lang yun. Sinimulan ko nang hiwain ang parte ng katawan ng inyong anak. Alam ko humihinga pa siya ng mga oras na iyon. Naririnig ko pa nga ang kanyang mahihinang daing. Nagsimula ako sa mahigpitan at iyon ay malaman at malambot. Tiyak na magiging masarap yun. Pinakuluan ko na matagal ang parte niyang iyon at ang natira ay inilagay ko sa ref. Para syempre, meron akong kakainin sa susunod na mga araw. Iniakyat ko ang pinakuluang anak niyo sa taas at doon ko kinain habang nanonood ng paborito kong palabas. Busog na busog kaya ako nung araw na yun. Ako ha, salamat pala sa inyo. In 400 meters, turn left. At mukhang pinataba niyo talaga ang anak niyo para sa akin. Ay, siya nga pala. Napansin ko rin pala yung isa niyong anak. Mukhang gaya ng bata niyang kapatid. Nakatitiyak akong masarap rin ito. Alam mo, kung makakatikim lang kayo ng karne ng tao, sabihin yung iyon ang pinaka... Take the next left. Karne sa lahat. Tumagal lang. Dito. 698 HA78 AST. Dito dapat iba yung palabas yun Continue eh. for 4 kilometers. Mali na. Matapos mabasa ni na tatay at nanay ang sulat na iyon, ay agad na nagsisisigaw si nanay. Nabasa ko rin ang nakalagay sa sulat at natakot talaga ako ng gusto. Pero may isang bagay doon na nakakuha ng atensyon ko. Ang chocolate. Sinabi ko kaagad kay tatay ang nangyari nung isang linggo sa bahay ng doktor. Pati na rin ang madalas na pagtigil ng aso namin doon. Dali-dali silang humingi ng tulong kay kapitan at sa pulisya upang siyasatin ang lugar na iyon. Makalipas ang ilang araw ay hinalughok nila ang lugar na iyon ng doktor. Doon ay natagpuan sa loob ng bahay ang sari-saring buto ng mga bata. May mga ngipin pa nga na nakalagay sa bote, habang ang mga ulo nila ay nakalagay sa cabinet. May dalawa pang bagong biktima na buo pa ang katawan at mukhang sinisimulan pa lamang kainin. Nakalubog naman sa bathtub ang isa na puno ng yelo. Ang ref niya naman ay may mga paa at kamay ng mga bata. Pakiramdam nila ay isa iyong museo ng isang serial killer. Hindi nila maisip na kayang gawin iyon ng isang tao. Nagkaroon na lamang ng mass grave para sa lahat ng biktima ng doktor. 16 lahat ang nakitang bahagi roon. Pero inamin naman ito na higit sa 2 pipa ang kanyang napatay at kinain. Ang hindi namin maintindihan ay kung bakit alam ng aso ang tungkol doon at parati siyang humihinto sa bahay na iyon. Sa isang banda ay naisip namin na marahil ay alaga siya ng isa sa mga bata na napaslang nito. Kung bakit ako ang napiling sundan ng aso ay hindi ko alam. 24 counts ng habang buhay na pagkakabilanggo ang ipinataw na parusa sa doktor. Natandaan ko pa nga sa isang hearing ay bigla na lamang hinimatay si nanay matapos sabihin ng doktor na iyon na ang kapatid ko ang isa sa pinakamasarap na karne na tikman niya. Parang ang walang bakas ng pagsisisi sa kanyang
tigapakinig ng hilakbot at ng sindak. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo, Continue on Asian Highway 26 for 27 kilometers. pero ngayon po ay pinili na magbahagi ng sariling karanasan, partikular ng aking dalawang kapatid at ng aking ama, matapos po kaming bayuhin ng bagyong Odette dito sa Negros Oriental. Sa halos lahat nga po ng mga bagyong dumaan sa aming lugar, ito po yung masasabi talaga namin na historical at hindi malilimutan ng lahat ng mga residente rito. Marami naman po kasi mga bagyong dumaan dito sa aming lugar, pero hindi po kasing lakas at nakapipinsala katulad ni Odette. Kaya naman po, marami po ang nagkamali nang hindi pakinggan ang pagbababala ng otoridad, lalong-lalo na ang mga residenteng malalapit sa ilog. Ilang araw bago po mag-landfall ang naturang bagyo, ay nag-anunsyo na po ang otoridad namin na magsilikas na ang mga residenteng malalapit sa ilog. Subalit hindi po nila ito pinakinggan dahil nasanay na sila sa mga nagdaang bagyo na hindi naman po ganun kagrabe ang pinsala at epekto. Matapos nga po ang bagyong Odette noon, kitang-kita ang mga dinaanan nitong nasirang kabahayan, ang malawak na pagbabaha, at talagang makikita mong kawawang-kawawa ang mga nasa tabi ng ilog. Nang parehong araw at malapit na pong gumabi, napagdesisyonan kong magpunta sa dagat yung isa kong kapatid, which is yung middle child sa amin. Marami nga po siyang nahakot na mga bangus sa mismong araw na iyon dahil nasipawan po yung mga fish pond na malapit sa amin. Kaya parang fiesta kami sa pagtulang ng bangus na gabing iyon. Ayon sa kanya, habang nangunguha nga daw siya ng bangus ng araw na iyon, walang anpanay narinig daw siyang pag-iyak ng isang babae at ito ay malapit sa mga katawan na malapit din sa aming bahay. FYI lamang po, ang bahay namin ay nasa kabilang po ng dagat at napapalibutan ng mga mangroves. Dali-dali daw po niyang hinila ang lagba ng maraming Ba't pupunta pa tayo doon? Babalik na naman. Putik na yan. Pati ba punta ka sa Paranak? Bakit? Tasan ba siya? Wala mo nasabi. Hindi ba tatawagan ka mo? Huwag mo na siya papuntahin doon. Gusto mo papuntahin mo. Uuwi na tayo eh. Idadaan mo lang to. Kung ano ibibigay. Hindi naman natin Hindi na alam. sila natutulog sa kwarto na malapit sa dagat. Dahil sa kuryosidad, tinanong ko sila kung bakit. Huwag na. Hirap na. Medyo Yun, kinabahan ano ako sa naman ang sinagot ano ni dun eh. Papa. Ano? Meron daw kasi silang naririnig na babaeng umiiyak Yung ano? sa dagat. Yung. Tuwing sumasapit ang alas 9 ng Tingka! gabi. Sabi harap yun. Sa paglipas ng umaga, nagtanong na rin ang aking papa sa aming mga kapitbahay kung meron din ba silang naririnig na parehong tinig sa tuwing sumasapit ang alas 9. At mas lalo na pong nagimbal si papa nang sagutin siya ng aming mga kapitbahay na meron nga daw silang naririnig din na umiiyak na babae pagsapit ng dilim. Ang hinala ko noon, maaaring isa itong kaluluwa na humihingi ng saklolo at tiyak na biktima ng bagyo. Pero dahil sa loob-loob ko, Hospital. wala akong magagawa dahil nauunahan ako ng takot. Isang gabi pa, base sa kwento ng aking bunsong kapatid at ng aking papa, ayon sa kanila, naglakas sila ng loob na tuklasin kung saan banda nanggagaling yung umiiyak na babae. Inilawan daw nila yung bahaging iyon sa pamamagitan ng flashlight, partikular ang isang bahagi ng mangroves na malapit sa amin. Parang nahanap nga daw nila kung saan naroroon ang umiiyak na babae. Napatanong ako kung anong nangyari sa kanila matapos ko silang makita na humahamos pabalik sa aming bahay at dire-diretso sila sa second floor ng aming bahay. Sabi ng bunso kong kapatid, nang nilapitan daw nila yung isang babae na umiiyak,
Sa bahagi ng bakawan ay sinigawan daw sila nito. Agad pumasok sa aking isipan yung isang senaryo sa larong Left 4 Dead na kapag nahanap mo yung isang witch na umiiyak ay dapat lumayo ka na lamang para hindi ka nito atakihin. Hanggang sa lumipas ang isang araw, may isa pong bangkay na natuklasan malapit sa amin. Natabunan po ito ng maraming mga haligi at mga damo, kaya talagang hindi mo malalaman na meron palang bangkay na naipit doon. Tumingaw na lamang po ang amoy nito kung kaya't nahanap siya ng otoridad. Mahirap din talaga na matukoy kung may patay din doon o wala hanggat hindi mo maaamoy ang ilang na bubulok nitong laman. Maaaring isa ito sa mga biktima ng pag-anod ng malawakang baha sa aming lugar. Maaaring isa rin siya sa mga nakatira sa malapit sa ilog at talagang nang humupa ang malawakang pagbabaha at ang storm surge, doon lamang nakita ang kanyang katawan. Nang malaman nga namin, isa daw itong babae. Kaya napasok na naman sa isipan ko yung umiiyak na animoy humihingi ng saklolo.